Magandang umaga po, Manong. Nakita ko po na may karatula na nakapaskil doon sa may pader ninyo. Ang nakalagay po ay naghahanap daw po kayo ng katulong. Kung may bakante pa po kayo, gusto ko sana mag-apply ng trabaho. Wika ni Camille sa gwardiya nakabantay doon sa may gate ng mansyon ng mga Victorino. May dala-dala itong isang brown envelope kung saan nakalagay ang kanyang resume. Titig naman sa kanya ang gwardiya dahil sa kapansing-pansing sunog nito na kalahating muka. Nakatalukbong din kasi si Camille ng balabal sa ulo dahil alam niyang ito talaga ang unang mapapansin ng kung sino man ang kanyang makakausap. May dala ka bang biodata? Tanong naman sa kanya ng gwardiya. Ay opo, ito po. Kompleto pong requirements ko. Kanino ko ho kaya pwedeng ipasa ito? Nako! Ay, ayan na pala. Sakto na riyan si sir. Sandali lamang ha, itatanong ko muna kung wala pa ba siyang nahahanap. Wika ng gwardiya. Sige po, Manong. Maraming salamat po. Aba, napakaswerte ka. Wala pa daw nakukuhang katulong. Sige, pasok ka na. Talaga po? Nako, mukhang maswerte nga po ako. Maraming salamat po. Ayun na si Sir ho. Puntahan mo na lang ha. Maiwan na kita. Okay po, salamat po. Magandang umaga po, sir. Ako po yung nagtatanong kung may bakante pa po kayo. Ito pong resume ko. Sabi ni Camille. Yes, have a seat. Nauutal na sabi naman ni Dave at umupo na rin si Camille. Sa hindi maipaliwanag na damdamin, pakiramdam ni Dave na para bang matagal niya nang kilala itong si Camille. Para bang nagkasama na sila na hindi niya makilala kung saan ba at kung kailan. At ngayon, nagkaroon ng palaisipan kung sino nga ba talaga itong dalaga na kaharap niya ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dave, ito ang mga agenda mo sa Europe. You need to close the deal with one of our future biggest partners sa company ni Miss Camille Francisco. At kapag nakuha natin siya, sigurado ng pananatili natin sa itaas ng ruleta. Dave, do whatever you can do. Okay? Give your best shot. Wika ng ina ni Dave na si Ginang Francisco. Isang kilala at ubod na yaman na negosyante si Camille Francisco sa bansang Europa. Para maisalba ang kumpanya ni na Dave at mapanatili sa rank 1 ay kailangan nilang maligawan at masungkit ang matamis na oo ni Camille Francisco. Kung kaya naman ang utos ng kanyang ina kay Dave ay magtungo ito sa Europa upang doon niya sa UN si Miss Camille na magiging business partner nila. Pinag-agawan niya ito ngayon ng maraming mga negosyante at politiko kaya naman sa lalang madaling panahon ay kailangan na nilang makausap si Camille at kailangang sila ang mauna sa babae. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Dave. Okay, ma'am. Gumagawa na rin ako ng background check about her. May asawa na pala siya? Sabi pa ni Dave. Tumango naman ang kanyang ina. Yeah, pero hindi niya to hinaharap sa media. And no one knows why. At hindi na rin mahalaga yon. Ang mahalaga ay si Camille. Wala nang iba. Siya lang. Mariing sabi naman ng kanyang ina na ang focus lang ay na kay Camille. I understand, she's kind of mysterious. Sagot naman ni Dave at doon na natapos ang kanilang usapan ng sandaling mamaalam muna ang Donya dahil sa isang tawag. Samantala, kasalukuyan namang nasa Europe ngayon si Camille kasama ang kanyang asawang si Rafael. Mayaman si Camille, ubod ng yaman. Kaya nga pinag-aagawan siya ng mga negosyante na maging business partner o investor ng kanilang mga kumpanya dahil sigurado ang tagumpay kapag si Camille ang nakasosyo. Anak si Camille na mag-asawang Francisco na matagal nang pumanaw dahil sa isang aksidente. Kaya naman naipamana sa kanya lahat ng kanilang mga ari-arian, lalo pat wala naman siyang kahate dahil solo lang naman siyang anak. Nakapangasawa rin siya ng isa ring anak ng negosyante at iyan naman ay si Rafael. Ngunit bali-balita na ampon lamang ito, isang anak lamang ng isang sugalero. Honey, kailan nga palang meeting mo with the Victorinos? Tanong ni Rafael sa kanyang asawa. Naroon sila sa malawak na terrace ng mansyon ni Camille habang ine-enjoy ang pinakamahal na wine sa buong Europa.
Tanawang maliwanag na karagatan dahil ang mansyon na yon ay napapaligiran ng mga pulu-pulong isla. Maybe next week kapag nakarating na dito. Yung heir. Sagot naman ni Camille. Swerte na lang kapag nakuha ka nila, tama? Ano bang plano mo, honey? Baka kasi mamaya, pabankrupt na pala ang kumpanya nila. Ay baka masayang lang ang tulong mo. Kung ako sa'yo, pumayag ka na lang sa gusto kong magtayo na lamang ng mga malalaking cockpit arena sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako nang bahalang magmamanage doon. Suhestyon naman ni Rafael. Matagal na nga itong sinasuggest ni Rafael sa kanyang asawa, ngunit para bang hindi pa rin niya makuha ang tiwala nito. Ayaw pa rin pumayag ni Camille sa kagustuhan nito dahil una sa lahat, ayaw naman talaga ni Camille pasukin ng gambling, which is ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng alitan noon ang kanyang ama. At ang hinala niya ay hindi talaga aksidente ang kinamatay ng kanyang mga magulang. Baka may foul play na nangyari. Kung kaya naman, pagdating sa gambling ay mariin talaga itong tinatanggihan ni Camille kahit pa sabihing sariling asawa niya na ang humihiling. Han, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang pinakaayaw kong pasukin sa lahat ay ang mga sugalan at sabungan na katulad ng sinasuggest mo. And besides, Victorino Corporation is in a good ranking. I've already done some research and I know what I'm doing. So trust me, okay? Sagot naman ni Camille. Napatango na lamang nga si Rafael dahil inaasahan na rin naman niya na tatanggi si Camille. Ilang beses na rin kasi niya itong sinabi sa asawa ngunit ayaw talaga kaya naman sa palagay ni Rafael ay ito na ang huling pagkakataon na isasuggest niya ito sa asawa. Hindi rin niya maiwasang magtanim ng sama ng loob kay Camille dahil para bang lagi na lang binabaliwala ng dalaga ang kanyang mga komento at suhestyon. Lalo pa ay si Camille naman ang lahat ng gumagastos at ang responsibilidad niya talaga ay ang maging asawa. Kaya naman minsan ay napapaisip na rin ng masama itong si Rafael kung paano bang makukuha ng buo ang tiwala ng asawa or worst ay kung paano bang makukuha ang mga gusto niyang mangyari na ayaw pagbigyan ng kanyang asawa. Kaya naman nagkibit ng balikat si Rafael at umakto na lamang na ayos lamang muli sa kanya ang mga bagay na iyon. Okay, suggestion lang naman yun, honey. Pero syempre, ikaw pa rin na masusunod. Nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Pagtatakip na sagot ni Rafael tsaka tumugo naman si Camille. Thanks, hon, sabi naman ni Camille. Makalipas ang ilang araw ay dumating na rin si Rafael sa isla na tinatayuan ng mansyon ni Camille sa Europe. Ang tanging pakay ni Dave ay ang makuha ang loob ni Camille. Nothing more, nothing less. Welcome, Mr. Victorino. It's my pleasure to meet the heir of the Victorino clan. Nakangiting salubong ni Camille kay Dave na pinapasundo pa niya sa kanyang Lamborghini sa may helipad. Kahit nga galing pa sa mahabang biyahe itong si Dave ay hindi pa rin maitatanggi ang angking kagwapuhan at kakisigan nito. Mas bata si Dave ng 5 taon kay Camille kaya naman mas immature pa ang pag-iisip nito kumpara kay Camille. Actually, it's my pleasure to be invited here to your billion-worth mansion. Sagot naman ni Dave na namumungay pa ang mga mata. Napatingin naman ito sa letrang C na tattoo doon sa kanyang balikat. Hindi naman namalaya ni Camille na nakatitig na pala siya ng ilang segundo kay Dave kaya nang bumalik siya sa ulirat ay nauutal na siya nagsalita sabay iwas ng tingin. Napansin naman iyon ng kanyang asawa kaya medyo nagbago rin ang mood nito. Well, let's go inside. Utal na sabi ni Camille. Bago sila tuluyang pumasok sa loob ay pinakilala muna niya ang kanyang asawa na si Rafael. By the way, he's Rafael, my husband. Sabi pa ni Camille. Doon ay nagkasalubong ng mga tingin ni Dave at Rafael. Parehas na maangas ang tingin, ngunit si Dave naman ay kalmado lamang na nakangisi pa. Doon ay inilahad na rin ni Rafael ang kanyang kamay sa harap ni Dave. Kamusta, Mr. Victorino? It's nice to meet you in person. Sabi niya na nakatitig pa rin kay Dave. Tumingin naman si Dave sa nakalahad na kamay ni Rafael at doon ay nakipagkamay na rin siya. I'm glad to meet you too. Sagot naman niya. Matapos ang pagpapakilala ay sabay-sabay na rin silang pumasok sa loob. Napapaligiran nga ng mga armadong lalaki ang buong mansyon at sa palagay ni Dave ay talagang mga professional na agent ang mga ito. May mga Pilipino pero mga karamihan ay mga ibang lahi. Walang anak sina Camille at Rafael kaya naman sila lamang talagang dalawa ang nakatira doon sa mansyon.
Doon isinama si Dave ng mag-asawa sa kanilang malawak na terrace. Ilang taon ka na dito sa Europe, Miss Camille? Panimulang tanong ni Dave tsaka umupo na sa may couch. Inabutan na rin siya ng wine ng isa sa mga katulong. Napangiti naman si Camille. Camille na lang, masyado ka namang magalang, sabi pa niya. Nakaramdam naman ng selos si Rafael dahil sa naging pag-uusap ng dalawa kaya naman dinikit niya ang kanyang katawan sa kanyang asawa. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Dave. Okay, Camille. So, ilang taon ka na nga ba nagsistay dito sa Europe? Tanong ni Dave. More than 10 years? Sagot naman ni Camille. Oh, matagal na rin pala. Sabi naman ni Dave. Anyway, alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. Yun ay para ligawan ka. Nabigla naman si Camille sa sinabi niya ni Dave. What? Aniya. Bigla naman napatawa si Dave dahil nakita rin niya ang reaksyon ng asawa nito na lalong sumama ang tingin sa kanya. Oh, sorry, easy. What I mean is, ligawan para maging business partner namin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tatawa-tawang sabi ni Dave sabay inom ng wine. Pasimple namang umirap si Camille at sumagot. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano. Nabigla lang ako. Sabi niya. Sa katunayan, talaga namang kina Dave na kumpanya na plano ni Camille na makipag-transact. Gusto niya lang talaga na mag-effort ng mga ito na puntahan siya at formal katulad ng ginawa ng ibang negosyante na mandigaw din sa kanya. Actually, Mr. Victorino, I already made up my mind. Sa inyo naman talaga ako makikipag-partnership. Really? Hindi naman na natapos ni Camille ang kanyang sasabihin ay na-interrupt na kaagad ito ni Dave. Yes. Ayoko rin kasi ng marami pang usapan dahil doon din naman ang punta nun. Isa pa, minsan na rin kami nagkakalala ng mommy mo and yeah, she's a nice person. At lahat ng nice sa akin ay binibigyan ko ng reward. Napalunok naman bigla ng laway si Rafael dahil pakiramdam niya ay natamaan siya. Minsan na kasing nagloko itong si Rafael at yun ang dahilan kung bakit nawalang tiwala sa kanya ni Camille. Pumayag lang si Camille na makipagbalikan dahil na lamang sa awa. Kaya naman masasabing hindi niya na gaanong kamahal ang kanyang asawang si Rafael. Samantala, ikinatuwa naman ni Dave ang sinabi niya ni Camille. Sa isip niya ay wala naman lang kahirap-hirap na suyuin niyang babae. Kaya naman nag-isip na lamang siya ng paraan upang makabawi kay Camille. Yayayain sana ni Dave si Camille na lumabas ngunit ang sinabi na lang ng babae ay itutur na lang niya si Dave sa kanyang buong village. Are you ready, Mr. Victorino? Nakangiting tanong ni Camille. Dave na lang. Sabi mo nga masyadong formal kapag kasamang apelido. Pabiro namang sabi ni Dave. Ngumisi na lang si Camille at umiling. Anyway, let's go. Nang magyaya na si Camille, bigla namang may napuna si Dave. Would you mind if I ask, hindi kasama ang asawa mo? Tanong ni Dave. Oh yeah, he's busy. Come on, huwag mo nang hanapin ng wala. Napatango naman si Dave at tila ba biglang nag-iwan iyan sa kanya ng palaisipan. Okay, as you say so. Sagot ni Dave at doon ay sumakay na sila ng jeep, Wrangler ni Camille at si Camille din mismo ang nag-drive. Habang naggagala sila doon ay nag-usisa si Dave. I know this is too personal pero kakapalan ko na rin ang mukha ko. I just noticed na parang hindi kayo gaanong ka-sweet ng asawa mo? Or maybe baka ganun lang talaga kayo? Bakit ba kasi ang pakialamero ko, no? Sabi ni Dave na tila ba nagsisisi pa sa kanyang inusisa. Natawa naman bigla si Camille. You're funny, ha? Bakit? Ikaw ba? Sweet ka ba sa girlfriend mo? Balik na tanong naman sa kanya ni Camille tsaka sumilay pa. Ako? Aba, oo naman. Kahit wala pa akong girlfriend ngayon sobrang sweet ko at showy talaga ako sa mga past relationships ko. Kaya nga ayaw na nila akong pakawalan Kasi rare daw ako at mahirap ng hanapan ng katulad. Mayabang pa na pagkwento ni Dave. Mas lalo namang napangisi si Camille. Wow! Kaya siguro maraming investors ang kumpanya niyo kasi magaling kang mambola, no? Tatawa-tawa namang tanong ni Camille. Hindi Sinasabi ko lang ang totoo. At kung hindi ka naniniwala, then that's not my problem. Ang mahalaga, marami akong napasayang babae. Teka, ikaw ba? Masaya ka ba? Sa tanong na yun ni Dave, bigla namang natahimik si Camille.
Hindi naman talaga maayos ang relasyon nilang mag-asawa, kaya naman hindi niya na itatanggi iyon. Okay, fine. At dahil hina-hot seat mo na ako ngayon, I will tell you the truth na lang then. Yes, I'm happy, but not totally happy. I'm happy with my own life. But when it comes to my relationship with my husband, well, I can honestly say na we're not in good terms. And I think hindi na magiging maayos. Pagtatapat naman ni Camille. Napaisip naman si Dave kung bakit bigla namang naging ganong ka-vocal na lang si Camille pagdating sa personal relationship nila mag-asawa. You're not happy with him? Bakit naman? Tanong ni Dave. He cheated on me. Not only once. Not only twice. But 3 times. And so many times. At nagsawa na ako. I'm a billionaire. I can live without men. Pero for sure, tatanong mo, why am I still giving him another chance? So many chances, in fact. I think that's because hanggat hindi pa nawawala yung katiting na pagmamahal dito sa puso ko, I'm still hoping na maisalba ko pa yung marriage namin. Alam kong sasabihin mong tanga ako. Stupid. Na kung tutuusin, I can buy men. Pero kasi Rafael was my first boyfriend. And he's my childhood best friend. That's why it's really hard to let go of those years na napagsamahan namin. Pero sabi ko nga, may katiting pa. May super small chance pa and people change. And so do feelings. Kaya one wrong move niya ulit, talagang pakakawalan ko na siya. Habang nagkukwento si Camille ay napapatulala na lang sa kanya si Dave. Napapangiti pa ito dahil ito ang unang pagkakataon na makarinig siya ng love confession mula sa isang matapang na bilyonarya sa katauhan ni Camille. Kahit nga pala bilyonarya ay talagang nangingibabaw pa rin ang pagiging simple niya. Kapag nga wala siyang ginagawa ay crochet lamang ang pinagkakaabalahan niya na kinahihiligan niya mula noong bata pa lamang siya. What else can I say? You have a soft heart. Kung titingnan ka sa unang tingin para kang napakalakas ng personality mo. Actually, tama ka. Hindi mo naman kailangan ng lalaki para mabuhay ka. Pero deep inside you, kapag kinilala ka pa pala, doon na lang ma-realize na makakausap mo na malambot ka rin pala. I mean, don't get offended ha? Na ang isang taong malakas na katulad mo, ay may kahinaan din pala. At yun ay ang iyong puso. Sincero ang sabi naman ni Dave. Napuna naman ni Camille na bigla itong napangiti at napatingin sa labas. Oh, bakit ka natatawa? Nahiya tuloy ako bigla. No, huwag mong pag-isipan ng tawang yun ng masama, okay? May na-realize lang ako. At ano naman ang na-realize mo? Seryosong tanong naman ni Camille. Nagdadalawang isip pa nga itong si Dave kung sasagutin niya o hindi, pero total, sumasarap na rin naman ang kanilang usapan. Sa palagay naman niya ay wala namang masama sa kanilang ginagawa, kaya sinabi na rin niya ang gusto niyang sabihin. I just realized na napaka-genuine mong magmahal. Na hindi porket nasa iyo na ang lahat ay dapat ikaw pa rin ang diktador ng relasyon ninyo. Napagtanto ko lang na grabe ka talaga magmahal. Bigla ako tuloy naisip, kung maririnig to ng mga ordinaryong asawa o girlfriend tong kwento mo, aba baka mahiya pa sila. Kasi sila nang normal na tao na simple lang ang buhay. Lokohin lang ng 1 o 2 beses ang bilis ng mag-give up sa relasyon nila. Pero ikaw na nasa iyo na ang lahat, you have so many stocks of patience and chances. And I think that is not just being called a martyr, but I can say that you are cool. You really know how to handle people. You know when you must stop and give things up na hindi naman mabuti sa'yo. And that's a wise choice. Mas malaking balik nun sa partner mo. Sagot naman ni Dave. Hindi na rin sumagot pa si Camille sa sinabing yan ni Dave. Dahil tama naman ito, kaya nagpatuloy na lang siya sa pagmamaneho at nag-focus na lamang sa kanilang destinasyon. Samantala, ng sumunod na araw dahil may 3 araw na lang din si Dave sa Europe, ay sinamantala niya na iyong lubusan pang makilala si Camille. Sa katunayan, noong una ang pakay lang talaga niya ay makuha ang loob nito para maging business partner ng kanilang kumpanya, pero naging kabaliktaran ng lahat. Sa tingin niya ay si Camille nang nakakuha ng loob niya dahil aminado siyang nagugustuhan niya ang personalidad ng dalaga. Kaya naman ngayon, bago siya bumalik sa Pilipinas, ay gusto pa niya itong makabonding at makilala pa.
At dahil nga magiging business partners na sila, ay naisipan naman ni Camille na ipasyal pa si Dave sa kanyang opisina at kumpanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bababa na ang dalawa ng sasakyan ay sandaling pinigilan ni Dave si Camille dahil sa isang pamilyar na boses na naulinikan niya. Baby, kailan ba kasi mapapasa kamay mo ang kumpanya? Bakit kasi hindi mo nalang patayin na ipapatayin si Camille para mapasaya ang lahat dahil ikaw naman ang asawa? Sabi ng tila isang babae na kanyang kausap. Doon nagmumula ang usapang yan sa katabi nilang sasakyan. Rinig nila yan dahil halos isang pulgada lamang ang lapit nila doon. Masusi at tahimik na pinakinggan muna ni na Dave at Camille ang pinag-uusapan nang nasa kabilang kotse bago bumaba at lalo pat narinig nila ang pangalan ni Camille. Baby, huwag kang mainip. Malapit na. At kapag nasa kamay ko na lahat, itsapwera na siya. Matagal ko na siyang pinagtitiisan Napaka-boring niyang asawa. Sagot pa ni Rafael. Sa puntong yon ay tuluyan ang nanlaki ang mga mata ni Camille at Dave. Doon ay sigurado ni si Camille na siya nang pinag-uusapan ng dalawa at tinutukoy ng lalaki. At doon ay sigurado na siyang si Rafael ngayon. Na may balak palang masama sa kanya si Rafael para lamang makuha ang buong yaman niya. At dahil hindi na napigilan pa ni Camille ang kanyang damdamin, ay bumusina siya ng malakas. Malakas na malakas. Dahilan para matawag niya ang atensyon ng dalawa sa kabilang kotse. Gusto sana niyang pigilan ni Dave ngunit ayaw nang papigil pa ni Camille. Hindi niya na kayang maging kalmado dahil ngayon ay masasabi niya ng ubos na. Ubos na yung natitirang katiting na pagmamahal at tsansa na itinira niya para kay Rafael at para sa relasyon nila. Bago pa andarin ni Camille ang sasakyan ay hiniling niya kay Dave na bumaba muna ito. Tumanggi si Dave pero wala pa rin siyang nagawa dahil nagmamakaawa na si Camille. Kung kaya naman, sumunod na lang din si Dave. Nang mababa na si Dave ay muling in-start ni Camille ang sasakyan tsaka pinaharurot na ang kotse. Nang makita naman niya ni Rafael ay sinundan niya ito kaagad. At dahil nga alam na rin naman ni Camille ang totoo, ay totohanin na rin ni Rafael ang kanyang tangkang pagpaslang dito. Mabilis niyang sinundan ang sasakyan ni Camille. Desidido na siyang pasakitan ng asawa. Napatayin ito. Binangga niya ng binangga ang sasakyan ni Camille. Malakas na malakas. Dahilan para dumiklap ang likod ng sasakyan nito. Wala ring alam si Dave sa nangyayari dahil kasalukuyang hinihintay pa niya ang pagdating ng kanyang driver. Kabado na si Camille dahil ramdam niyang gusto na talaga siyang patayin ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng pagbangga ng malakas ni Rafael ng sasakyan ni Camille, ay doon na tuluyang lumiyab ang sasakyan nito hanggang sa tuluyan ng umapoy at sa kasamaang palad ay nahulog na ang kanyang sasakyan sa isang mataas na tulay. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis ngunit wala na doon si Rafael dahil naghahanda na siya na baligtarin ang mga pangyayari. Habang si Dave naman, tuluyan ang hindi napalagay ng malaman ang nangyari kay Camille. Nang mga oras din yon na isinagawa ang pagsagip kay Camille at paghahanap. Ngunit dahil madilim na ay pinagpabukas na lang ng mga pulis ang paghahanap sa katawan ni Camille. Sunog na sunog ang kanyang sasakyan, kaya naman sigurado silang wala na rin ito. Ang kailangan nilang mahanap ay ang katawan nito. Nang mabalitaan ito ng mga Victorino ay pinauwi kaagad nila si Dave. Noong una ay kumukontra pa ito dahil gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Camille. Dahil kahit papaano ay may pinagsamahan na rin sila at aminado siya na nagustuhan na rin niya ito. Ngunit dahil nga masyadong tuso ang asawa na si Rafael, ay minarapat na lamang din ni Dave na bubalik na lamang ng Pilipinas at doon na lamang maghintay ng balita. Samantala matapos ang ilang araw na paghahanap, ay doon na natagpuan ang ng mga pulis ang isang katawan ng isang babae na sunog at doon nga napag-alamang kay Camille ang katawang yan. At ngayon nawala na si Camille, naisalin na lahat kay Rafael ang buong yaman nito at wala nang mapagsidla ng kanyang tuwa at galak dahil sa wakas ay solo na rin niya ang kayamanan ng kanyang yumaong asawa na si Camille. Nang mabalitaan naman niya ni Dave ay halos gumuho ang kanyang mundo. Alam niyang si Rafael ang pumatay dito. Ngunit dahil wala siyang sapat na ebidensya ay hindi niya mabigyan ng katarungan at justisya ang pagkamatay ni Camille. Nang makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan din sa buong Europa ang nangyaring yon kay Camille. Malaking kawalan kasi siya sa iba't ibang mga sektor dahil malaki ang naiambag nito sa lipunan. Naging maingay ang pagkamatay niya yon ngunit pilit na inililiko na lamang ni Rafael ang mga nangyari para hindi nila malaman na hindi talaga aksidente ang nangyari
kundi may foul play at siya ang pumatay sa sarili niyang asawa. Samantala, sa isang liblib na lugar, malayo sa tirahan ni Camille, ay may magkapatid na Pilipinong madre. Sina Sister Genesis at Sister Claire. Miyembro sila ng mga organisasyon at foundation kung saan nililibot nila ang iba't ibang kumbento o bahay ampunan sa buong mundo. At ngayon nga ay dito sila nakadistino sa Europe. Ang kumbento nila doon ay nakapwesto malapit sa ilog na matatawag na countryside. Sister Claire, nakikita mo ba yung nakikita ko? Naniningkit na tanong ni Sister Genesis sa kanyang kapatid na si Sister Claire. Inayos pa nga nito ang kanyang salamin upang mas maaninaw niya ang kanyang natatanaw ngayon. Sinundan naman kaagad ni Sister Claire ang direksyon ng tingin ng kanyang kapatid na nandoon sa may tabing ilog. Alin ba, Sister Genesis? Tanong pa ni Sister Claire dahil hindi niya maaninaw ang tinatanaw na iyon ng kanyang kapatid. Parang tao, halika lapitan natin. At para nga mas makasigurado sila, ay napagpasyahan na nilang puntahan ng bagay o tao na iyon na nasa tabing ilog. Na makalapit na sila dito ay doon na tuluyang nanlaki ang kanilang mga mata na kanina lamang ay naniningkit. Tao? Tao nga, Sister Genesis! Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Sister Claire. Tao nga ang nakahandusay doon sa may tabing ilog at walang buhay. At iyon ay walang iba, kundi si Camille. Si Camille ang babaeng nakahandusay na doon ay walang malay. Diyos ko pong mahabagin, oo, tao nga! Sabi naman ni Sister Genesis. Hindi nga maintindihan ng dalawa kung anong gagawin. Malayo sila sa syudad at sakto namang kaaalis lang ng kanilang service kaya naman wala silang magagamit para isugod sa malapit na ospital ang babae. Natatakot naman silang hawakan dahil baka mamaya ay patay na nga ito. Nabigla silang sabay na mapabalikwas nang gumalaw ang kamay nito. May buhay pa siya, Sister Genesis! Sambit ni Sister Claire. Oo nga, tara sister, dali natin sa loob ng kumbento. At pinagtulungan na nga ng dalawang magkapatid na madre ang pagbuhat sa babae patungo sa may kumbento. Inihiga nila ito sa may komportableng kama at doon ay ginamot at inasikaso. Mabuti na nga lang at may alam sa ganito si Sister Claire dahil minsan na rin siyang nag-aral ng medicine. Sabay naman silang napatingin sa malaking sugat ni Camille sa mukha na sanhi ng pagkasunog. Hindi na nila maaninaw ang tunay na itsura nito dahil sa sunog na iyon na sariwa pa. Dahil ilang linggo pa lang naman mula nung nangyari ang trahedya. Inalagaan nila si Camille ng dalawang madre at binihisan. Inintay din ng dalawa na magising ito at sa wakas nga ay nagkamalay na rin si Camille. Sino kayo? Nasaan ako? Unang sambit ni Camille na medyo nangihina pang boses. Nagkatingin na naman ang dalawang madre dahil Tagalog din ang salita nito. At doon nila napagtantong Pilipino rin ito ang katulad nila. Iha, mga madre kami. Sinalba namin ang buhay mo. Ano bang nangyari sa'yo? Nakita ka naming walang malay doon sa may tabing ilog at nakahandusay. Taga saan ka ba dito? At huwag ka mag-alala, Pilipino rin kami. Mahinahong sambit naman ni Sister Genesis. Napakunot naman ang noon ni Camille. Napahawak din siya sa kanyang ulo at pilit na inaalala kung sino nga ba siya. Ni hindi nga rin niya maalala ang mga nangyari. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung sino ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. At doon ay tuluyan na ngang lumuha si Camille. Kahit pilitin niya na alalahanin ang lahat, ay wala talaga siyang maalala kaya naman napaiyak na lamang siya. Sa kabilang bantay, muli namang nagkatinginan ng dalawang madre. At doon ay nilapitan na rin nila si Camille at hinagod-hagod na ang likod. Tahan na iha. Huwag mong pilitin kung wala kang maalala. Marahil ay galing ka sa isang aksidente at malamang ay napatama ang ulo mo at matinding sunog. Hirap na hirap nga sina Sister Claire at Sister Genesis na sabihin na yun kay Camille dahil sa alam nila na magugulat si Camille kapag nakita nito ang kanyang itsura ngayon. Sandali namang tumayo si Sister Claire at nagtungo sa may ibabaw ng cabinet at saka kinuha ang salamin. Nang matuntun na muli ni Sister Claire, ang harap ni Camille ay doon niya na ibinigay ang salamin sa dalaga. Nagtaka pa nga si Camille dahil sa salamin na inaabot sa kanya ng madre. At sa puntong yon, ay doon na nga tuloy itinaas ni Camille ang hawak na salamin, tsaka iniharap na sa kanyang mukha. Nang makita niya ang kanyang refleksyon,
Ang kanyang bagong refleksyon ay doon na tuluyang nagulantang ang buong mundo niya. Sino to? Ako ba to? Sino tong nakikita ko ngayon? Bakit ganito ang mukha ko? Ano nangyari sa mukha ko? Bakit ganito? Nagsimula na mag-hysterical si Camille. Nang makita niya na may sunog na nga ang kanyang mukha at nag-iwan ng isang malalim na peklat at masamang alaala. Iiling-iling pa na itinapon ni Camille ang salamin na naging dahilan ng pagkabasag nito. Hindi niya matanggap ang naging itsura na lalo pa ngayon na wala na siyang maalala ni katiting na alaala kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya o kung sino ba talaga siya. Paulit-ulit na rin niyang pinupukpok ang kanyang ulo dahil pilit niyang inaalala ang lahat ngunit wala talaga siyang maalala. Panay na rin ang pagpigil sa kanya ng dalawang madre na awang-awa naman sa kanya ngayon. Tama na anak, tama na. May awa ang Diyos, magiging maayos din ang lahat, sabi ni Sister Genesis. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Camille. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa makatulog na rin siya. Napailing na nga lang ang dalawang madre at napaluha dahil sa awa kay Camille. Napag-usapan nga rin nila na total ay wala pa namang maaalala si Camille ay napagpasyahan nila na kupkupin na lang muna ang dalaga hanggang sa makabalik na nga ang alaala nito. Makalipas ang mga araw doon na rin sa kumbento na balagi si Camille. Noong mga unang araw ay ayaw talagang lumabas o makipag-usap man lang ni Camille sa ibang tao. Iniiwasan nga rin niya ang mga salamin kung saan maaari niya makita ang kanyang mukha. Hindi pa rin niya matanggap noon. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa paulit-ulit na pagpapaalala sa kanya ng dalawang madre na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, ay unti-unti na rin bumabalik ang sigla ni Camille at unti-unti na rin natatanggap ang kanyang bagong itsura. At ngayon ay hindi na siya si Camille, kundi siya na ngayon si Claudia. At ang nagbigay ng pangalan sa kanya ay sina Sister Claire at Sister Genesis. Claudia, gising ka na pala. Halika't umupo ka na rito para sabay-sabay na tayong kumain. Masayang yaya ni Sister Claire na makita nito si Camille na si Claudia na ngayon na nakatayo sa may pinto ng dining. Nahihiya pang ang lumapit si Camille dahil tanging siya lamang ang pinakamatandang ampon doon sa bahay ampunan. Napapatingin din sa kanya ang ibang mga bata dahil sa itsura niya kaya naman nagbalot na lang siya ng tela sa ulo hanggang sa kalahati ng mukha. Sa kabilang banda ay nilapitan na rin ni Sister Genesis si Camille at siya na ang nag-akay sa babae patungo sa kanyang upuan para hindi na ito mahiya. Huwag ka nang mahiya, Claudia. Dahil simula ngayon ay bahagi ka na ng aming pamilya. Napatingin naman si Camille kay Sister Genesis. Hindi ho ba kayo natatakot sa akin? Sa itsura ko? Mahinang tanong naman ni Camille sa madre. Napangiti naman si Sister Genesis. Matatakot? Bakit naman ako o kami matatakot sa'yo? Ano bang dapat naming ikatakot, iha? Tanong naman ng madre. Ito pong mukha ko. Ito pong sunog na mukha ko. Utal na sagot naman ni Camille. Sandali namang tumahimik ang lahat at napatingin kay Camille. Claudia, maganda ka. May peklat ka lang sa mukha pero maganda ka. Huwag mong isipin na ayaw namin sa'yo o takot kami sa'yo. Lahat tayo ay anak ng Diyos at lahat tayo ay pantay-pantay at maganda sa paningin niya. Kaya huwag mong isipin na kakaiba ka. Oh, tingnan mo tong si Tom. Putol ang isa niyang paa pero nakita mo ba siyang nalungkot? Nalugmok o magmukmok? Oh, etong si Simon. Sabihin na natin sa Tagalog na bingot. Pero narinig mo bang sinisi niya ang Diyos sa itsura niya? Kaya ikaw, Claudia, huwag mo nang pakaisipin pang itsura mo dahil maganda ka. Maganda ka. Kaya smile ka na. Huwag ka nang mag-isipan ng kung ano-ano. Halika na at kumain na tayo. Nakangiti namang paliwanag ni Sister Genesis. Para na bang nabunutan ng tinik sa dibdib itong si Camille. At doon ay ngumiti na siya at saka tumanguna at nagpasalamat. Maraming salamat po sa inyo, Sister Claire, Sister Genesis. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Itong pagiging mabuti niyo po sa akin. Maraming salamat po. Buong pusong pagpapasalamat naman ni Camille sa dalawang madre. Nang sumunod na araw, nadata naman ni Camille na seryoso at masinsinang nag-uusap sina Sister Claire at Sister Genesis. Nang makita siya ng dalawa ay pinatuloy na rin nila ito at pinaupo na rin doon. Sister, parang ang lalim naman po ng pinag-uusapan ninyo.
Maaari niyo po bang ibahagi? Magalang na tanong niya sa dalawa. Claudia, babalik na kami ng Pilipinas. Malungkot na pagtatapat ni Sister Claire. Bigla namang nakaramdam ng pag-aalala si Camille. Po, kung gano'n paano po ako? Maiiwan po ba ako rito? Nag-aalalang tanong ni Camille sa dalawang madre. Sumagot naman si Sister Genesis. Nasa sayo yon, Claudia. Kung gusto mo sumama ay ayos na ayos lang. Total ay taga doon naman talaga tayo, diba? Kaya uuwi na tayo. Iyon ay kung gusto mo lang naman. Sabi pa ni Sister Claire. At dahil nga napamahal na rin si Camille kina Sister Claire at Sister Genesis, ay napagpasyahan niya na hindi na rin siya nagdalawang isip na sumama sa dalawa pabalik ng Pilipinas. Nagustuhan naman ni na Sister Claire ang sagot na iyon ni Camille, kaya naman makalipas lamang ilang araw ay lumipad na sila pabalik ng Pilipinas. Halos 1 taon na rin kasama ni na Sister si Camille. Marami na rin natutunan na bagong bagay si Camille at masasabi niyang ngayon niyang naramdaman. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na dumating isang pagsubok sa kanila dahil ipapasarado na sana ang kumbento dahil sa hindi makabayad ng utang. Biglang napaisip si Camille ng paraan. Sa isip niya ay kailangan niyang gumawa ng paraan para mabawi ni na Sister ang titulo ng lupang yon. At kapag nangyari yon ay malaking halaga ang kakailanganin nila para mabawi ang kumbento. Sister Claire, may problema po ba? Mahinahong tanong ni Camille sa madre. Pinapalayas na tayo dito sa pwesto. At kapag nagkataon, saan na lang pupulutin ng mga kabataan natin dito? Kawawa naman sila. Kayo, kapag nawala na tong kumbento na matagal nang iniingatan nitong aking ate na si Sister Genesis. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Camille. Mag-iisip ako ng paraan para po makatulong. Hindi po pwedeng mawala tong kumbento. Alam ko kung ganong kahalaga sa inyo ang kakambal na ito ng iyong pagkatao. Gagawa po ako ng paraan para mabawi natin ang titulo. Pariin at matapang na sabi naman ni Camille. Anak, natutuwa kami ni Sister Claire na marinig yan mula sa'yo. At doon namin napagtanto na mahalaga na rin kami sa'yo. Na napamahal na rin kami sa'yo. Pero anak Claudia, sasabihin ko lang na hindi mo kami responsibilidad. Hanggat kaya namin gumawa ng paraan, ay gagawa kami ni Sister. Sabi naman ni Sister Genesis. Ngunit nawala man ang alaala ni Camille, ay hindi na naman nawala ang kanyang ugali na pagiging palaban. At walang inuurungan at higit sa lahat ang pagkakaroon ng ginintuan at malambot na puso. Sister Claire, Sister Genesis, simula ho noong sinalba niyo ang buhay ko. Mula sa pag-aaruga hanggang ngayon na itinuring niyo rin akong kapamilya. Masasabi ko pong utang ko na sa inyo ang buhay ko. Nasira lang po yung mukha ko pero hindi naman po ako baldado. Bahagi na po ako ng kumbentong to kaya ang mga alalahanin ninyo ay alalahanin ko na rin. Kaya hindi ko mahahayaan na nakaupo lamang ako dito habang pinapanood kayo na problema na wala man lang ako magawa. Kaya Sister Claire, Sister Genesis, hayaan niyo po akong gumawa ng paraan para makautay-utay man lang tayo ng pambayad sa pinagkakautangan natin. Pasasaan po at kapag nakaipon na tayo, mababawi na natin ang titulo nitong kinatitilikan ng ating kumbento. Magtiwala lamang po tayo. Paliwanag naman ni Camille. Ikinatuwa naman niyo ng dalawang madre at napaluha pa nga dahil hindi nila akalaing ginintuan pala ang puso ni Camille. Para nga sa kanila ay hulog ito ng langit sa kanila kaya naman hindi na rin sila kumontra pa kundi sumang-ayon na lang din. Wala na rin naman silang magagawa pa kapag itong si Camille na ang nagdesisyon at nagpasya kaya hinayaan na lang nila ang gusto ng dalaga. Nang sumunod na araw, ang naisip ni Camille para makapag-ipon ng pera ay pansamantala munang maghanap ng trabaho. Dahil hindi pa naman alam ni Camille kung saan siya nagmula, dahil hindi pa rin naman bumabalik ang alaala niya, ay pagiging kasambahay na lang muna ang trabahong hinanap niya. Mag-stay in ka ba, Claudia? Pwede namang magtinda na lang tayo dito, anak. Pahabol ba ni Sister Claire na sa huling sandali ay ayaw pa rin sana ang paalisin si Camille dahil tunay naman na mamiss nila ang dalaga. Sister Claire, ayos lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Panghawakan niyo po ang pangako ko na sa pagbalik ko, magiging maayos na po ang lahat at mababawi na po natin ang titulo natin. At kung magsistay in man po ako,
Iingatan ko po ang sarili ko. Huwag niyo po akong alalahanin. Para po sa inyo at para sa mga bata itong gagawin ko. At gagawin ko po ang lahat para matupad ko po ang pangako ko sa inyo. Buong puso at maluha-luha namang sabi ni Camille. At sa huling pagkakataon ay niyakap na lamang sila ni Camille at pinabaunan na lamang ng rosaryo bilang magsisilbi nitong gamay para sa kaligtasan at kalakasan ng babae. Matapos noon ay umalis na rin si Camille. Dala-dala niya ang mga pangako na gustong tuparin para kina Sister Claire at Sister Genesis. Samantala hindi naman kalayuan doon. Sa kanilang kumbento ay saktong may nakitang karatula naman si Camille sa isang malaking bahay doon sa lugar na kanyang binabaan at naghahanap ito ng kasambahay. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Camille kaya naman nilapitan niya na ito. Magandang umaga po, Manong. Nakita ko po ang karatula na nakapaskil doon sa may pader ninyo. Ang nakalagay po ay naghahanap daw po kayo ng katulong. Kung may bakante pa po, gusto ko sana mag-apply ng trabaho. Wika ni Camille sa gwardyang nakabantay doon sa may gate ng mansyon ng mga Victorino. May dala-dala itong isang brown envelope kung saan nakalagay ang kanyang resume. Napatitig naman sa kanya ang gwardya dahil sa kapansin-pansing sunog nito sa kalahati ng kanyang mukha. Nakatalukbong din kasi si Camille ng balabal sa ulo dahil alam niyang ito talaga ang unang mapapansin sa kung sino man ang kanyang makakausap. May dala ka bang biodata? Tanong naman sa kanya ng gwardya. Mahinahon lang ang tono ng boses ng lalaki. Kinuha naman kaagad ni Camille yung brown envelope na nakasipit sa kanyang kilikili at saka inilahad sa harapan ng gwardya. Opo, ito po. Kompleto pong mga requirements ko. Kanino ko kaya pwedeng ipasa? Nang iabot na sana ni Camille ang hawak na envelope ay tatanggihan na sana siya ng gwardya at wala doon ang boss ngunit sakto naman ang pagdating nito. Nako, ayan pala. Sakto na riyan na si sir. Sandali lamang ha, titatanong ko muna kung wala pa ba siyang nahahanap. Wika ng gwardya. Sige Manong, maraming salamat po. Maya-maya pa ay nang muli na makabalik ang gwardya ay kaagad na sinabi ang magandang balita kay Camille. Napakaswerte mo, wala pa raw nakukuhang katulong, kaya halika, pasok ka na. Nakangiting sabi pa ng gwardya na ikinatuwa naman ni Camille. Ah, talaga po? Nako, mukhang swerte nga po ako, maraming salamat po. Sabi niya at doon ay pinatuloy na siya ng gwardya sa loob. Sinamahan na rin niya ito kung nasaan ang kanyang boss dahil baka maligaw pa ito sa lawak ng mansyon ng kanyang amo. Ilang sandali pa ay nang marating na nila ang sala ay doon na itinuro ng gwardya ang kanyang amo. Ayun si sir, puntahan mo na lang. Maiwan na kita ha? Turo ng gwardya at saka iniwan na ito. Okay po, salamat. At nagpasalamat na lamang nga si Camille. Bago lumapit si Camille ay nagbuntong hininga muna siya at saka marahan ng inihakbang ang kanyang mga paa papalapit sa lalaki. Nang makalapit na siya ay doon na siya nagsalita. Magandang umaga po sir. Ako po yung nagtatanong kung may bakante pa po ba kayo. Ito pong resume ko. Sabi ni Camille. Nang humarap na ang lalaki na si Dave Victorino, bigla namang naningkit ang kanyang mga mata dahil sa natatanaw niya ngayong peklat sa mukha ni Camille. Nakaramdam naman ng hiya si Camille kaya naman napaiwas na lamang siya ng tingin at napayoko. Ilang segundo lang din naman napatitig si Dave nang mapansin niya nang parang naiilang na si Camille sa mga titig na yon. At dahil ayaw naman ni Dave na isipin ni Camille na nandidiri siya o ano, ay umiwas na lang din siya ng tingin. At iniba na ang usapan para hindi na mahiya pa si Camille. Yes, sige, have a seat. Nauutal na sabi ni Dave tsaka umupo na rin si Camille. Sa hindi naman maipaliwanag na damdamin, pakiramdam ni Dave na para bang matagal niya nang kilala si Camille. Para bang nagkasama na sila na hindi niya makilala kung saan at kung kailan. At ngayon, nagkaroon ng palaisipan kung sino nga ba talaga itong dalaga na kaharap niya ngayon. Salamat po, magalang na sagot ni Camille. Desidido na nga siya na matatanggap ngayon kaya naman gagalingan niya na dahil bukod sa malapit lamang ito sa kumbento ay para bang napaka-positibo para sa kanya ng buong paligid. Maya-maya pa ay kinuha na rin ni Dave ang resume at ang documents na dala ni Camille. So, you're Claudia? Claudia Bautista, tama ba? Paunang tanong ni Dave. Tumango naman si Camille. Dahil nga nagkaroon ng amnesia si Camille ay hindi niya maalala si Dave pero alam niya sa sarili niya na para bang nakita niya na ang lalaki. At ganoon din si Dave. Dahil nagkaroon ng malaking peklat sa mukha ni Camille
ay hindi niya ito nagawa pang makilala. Ngunit sa puso niya ay parang kilala niya rin talaga ang babae. Taga dito ka ba malapit sa kumbento? Kuno ang tanong ni Dave. Nakangiti namang tumango si Camille. Opo. Sa katunayan po, ito pong kauna-unahang bahay na na-applyan ko dito. Gusto ko po kasing tulungan yung aming kumbento na maisalba at mabawi pa ang aming titulo sa aming pinagkakautangan para hindi na rin mawalan ng tirahan ng mga batang nakatira doon. At isa pa hanggat may katiting pa na pag-asa po sa akin, sa aming puso, hindi po ako titigil na hindi maisa katuparan yung mga pangako ko sa kanila. Napaawang naman ang mga labi ni Dave. Dahil yung mga katagang binigkas ng babae, ang mga salitang tumatak sa kanya sa mga sinabi ni Camille noong nasa Europe pa siya. Sa isip niya may pagkakahawig ang personalidad nila. Kaya napapailing si Dave at napaisip kung bakit parang ang gaan-gaan ang kanyang loob sa babaeng kaharap niya ngayon. Sa kabilang banday, dahil kailangan na rin naman ni Dave na mag-hire pa ng ilang katulong, ay wala na ring dahilan pa para hindi niya tanggapin si Camille dahil maayos din naman ang credentials nito. Okay, I think okay na to. You're hired. Seryosong sabi ni Dave. Halos mapalundag na nga si Camille sa tuwa dahil sa wakas, sa unang subok niya pa lang na pag-a-apply ay natanggap kaagad siya. Masaya niya itong ipinaalam kina Sister Claire at Sister Genesis at tuwang-tuwa rin doon sa kumbento. Maganda rin kasi ang pasahod doon sa mansyon kaya siguradong makakaipon siya. Kinabukasan, nagsimula na rin magtrabaho si Camille. Nakasuot na siya ng uniforme at doon siya sa may garden dahil naatasan siyang magdilig ng mga halaman. Dave, bakit pa kasi hindi mo pa ako pakasalan? I love you, Dave. Mahal na mahal kita. Sabi ng isang babae kay Dave na si Charisse. Naririnig naman niya ni Camille dahil nasa garden lang din naman ang dalawa. Kaya naman nagmaang-maangan na lang siya na walang napapakinggan. Pero ang totoo ay nakikinig siya sa usapan ng dalawa. Cha, you know that I love someone else. But that someone is already dead. Patay na yung Camille na yon. Bakit ba hindi mo pa rin matanggap? Ako na yung nandito ngayon, no? Family ko na yung handang tumulong sa company nyo. So just accept the fact na hindi na kailanman babalik pa ang Camille na yon. Sigaw naman ni Charisse na galit na galit. Napakunat naman ang noon ni Camille dahil sa pinag-uusapan ng dalawa na sa tingin niya yung babae ang naghahabol sa kanyang boss na si Dave. Ngunit ito naman ay may ibang mahal. Medyo naaawa nga itong si Camille ngunit pinili na lang niyang wag nang makaalam dahil personal naman nilang problema iyon. That's enough, Cha. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako magpapakasal. I'm sorry because I know that I'm hurting you. I already made a decision. That decision is not marrying you. I'm sorry. Pagkasabi niya ni Dave ay nauna na siyang pumasok sa loob ng bahay habang si Charisse naman ay naiwan doon sa may garden. Galit na galit nga si Cha sa nangyari at nang makita niya si Camille ay ito ang napagbuntungan niya. Hey you, ugly! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nakikinig ka sa usapan namin ano? Chismosa ka, lumayas ka nga dyan. Ang pangit-pangit mo. Sabi ni Charisse kay Camille. Imbes na patulan ay umalis na lamang nga si Camille doon at siya na lamang ang nagpakumbaba. Ng mga sumunod na araw habang naroon sa may pool area si Camille at natapos na ang lahat ng gawain, naisipan niya namang mag-crochet muna doon kahit na ilang minuto lang. Naupo siya sa may upuan sa tabi ng pool tsaka pinagmasdan ng buong view. Sakto naman ay papunta rin doon si Dave kaya naman nakita siya nito. Claudia? Sabi ni Dave. Napabalikwas naman sa gulat si Claudia at mabilis na itinago ang kanyang ginagawa sa kanyang likuran. Sir Dave? Ano yan? Napatingin naman ng lalaki sa kanyang itinatago. At dahil wala namang dahilan para itago pa niya iyon ay nilabas na rin ni Camille ang kanyang ginagawang crochet. Pasensya na po sir. Tapos na rin naman po yung ginagawa ko sa loob kaya po naisipan ko po munang sandaling magpahinga at mag-crochet. Nang banggitin niya ni Dave ay muling bumilis ang tibok ng puso niya. Noong una, yung words of wisdom ni Camille. Ngayon naman ay ang hilig nito sa pagkocrochet. Hindi naman malaman ni Dave ngayon kung ano bang nangyayari o kung nagkataon lang ba. Pero sa isip niya ay napaka-imposible naman na maging si Camille ay si Claudia. Dahil una sa lahat ay wala namang peklat si Camille sa mukha. At higit sa lahat ay patay na ito. Kaya imposible talaga maging si Camille itong si Claudia.
Sa kabilang banda ay sumagot naman si Dave. Mahilig ka rin palang mag-crochet? Mahinahang tanong naman ni Dave kay Camille. Nahihiya namang sumagot ang babae. Opo, ito po talagang hilig ko. Maya-maya pa dahil magaan ang loob ni Dave kay Camille ay sandali muna niya itong pinaupo muli para makapagkwentuhan lang. Maganda yan. Anyway, sige, maupo ka muna. Naghahanap rin ako ng kausap ngayon. Ng kakwentuhan, sabi pa ni Dave. Dahil amo niya nang nag-request ay sumunod na rin si Camille at muling bumalik sa pagkakaupo. Anyway, matagal ka nang nagko-crochet? Tanong ni Dave kay Camille. Opo, ewan ko ba, ito na talaga nakakahiligan ko mula nung mapadpad po ako sa kumbento. Sinserong sagot naman ni Camille. Kasi ako may kilala rin ako mahilig mag-crochet. Actually, halos ilang linggo ko pa lang siyang nakilala at nakasama pero alam ko may kakaiba sa kanya na hindi ko nakita sa ibang babae. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yon. Nagsimula na rin magkwento si Dave. Napaisip naman si Camille kaya siya nag-usisa. Parang napaka-espesyal po ng babaeng yan ah. Kung ganun po yung nararamdaman niya sa kanya, nasa na po siya ngayon? Tanong ni Camille. Napabuntong hininga naman si Dave bago sagutin iyon. Her name is Camille. And now she's dead. Sabi ni Dave. Bigla naman naalala ni Camille ang kanilang pag-uusap ni na Dave at Charisse na narinig niya. Ayaw naman niyang manghimasok dahil baka malaman pa ni Ma'am Charisse niya at magalit na naman sa kanya. Ngunit dahil si Dave na rin naman ang nagsimula ay nagtanong na rin siya. Siya ho ba yung tinutukoy ninyo kanina? Tanong ni Camille na patingin naman sa kanya si Dave. You heard it? Tanong niya. Opo, pero hindi ko naman po sinasadya yun dahil sakto pong naroon ako sa garden at nagdidilig. Kaya yun, hindi ko inaasahan na maririnig ko po yung usapan ninyo o pagtatalo ninyo. Basta yun na yun. Paliwanag naman ni Camille. Sinang-ayunan na rin naman yun ni Dave. Hindi ko na itatanggi pa yun. Kasi narinig mo na rin naman ang lahat. Alam mo Claudia, bago ko nakalala si Camille, sobrang tinik ko sa mga babae. Sorry for my word ha. I'm just telling you the truth. At hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko lamang. Ang dali para sa akin na magbilang ng babae sa daliri. Alam mo yung kapag nagsawa na ako, mabilis ko napapalitan? Not until I met her. She changed half of my life in just a span of weeks. Yung tipong kapag siya nagsasalita, para bang ayoko nang may iistorbo sa akin at gusto kong sa kanya lang makinig. Boses lang niya gusto kong mangibabaw at manaig sa tenga ko. I like her. At nasabi ko kaagad yan sa sarili ko. Mabilis ko namang nasabi din yan sa ibang babae pero walang feelings. Iba yung Camille eh. Pero ang nakakatuwa doon, kung kailan para bang gusto ko na magseryoso, she's already married at may asawa na siya. Love is so funny, no? Ipaparamdam niya sa'yo yung spark. Ipaparanas niya sa'yo kung ano ba talaga yung serious definition of love for no reason. How funny, right? Napaglalaroan na rin ni Cupid ang damdamin ko. Hindi naman na namalayan ni Dave na nakangiti na pala sa kawalan habang nagkukwento. Kaya naman napasabi na lang ni Camille na mukha ngang in love itong si Dave kay Camille na kahit patay na ang babae ay patuloy pa rin niya itong minamahal. Parang mahal na mahal niya talaga siya, sir, no? Pero sa tingin ko naman po, maniniwala ako na lahat ng mga nangyayari ay may dahilan. Baka talagang sinadya ng tadhana na pagtagpuin kayo para may ma-realize kayo o matutunan kahit sa loob lamang ng ilang araw. Balang araw po ay matututunan po ninyo ang dahilan kung bakit kailangang mawala ni ma'am. Lahat naman po ng mga nangyayari, diba? Bago naman may nangyari, may nakatadhana na talaga. Sabi naman ni Camille. Hindi maintindihan ni Dave kung bakit parang napakagaan talaga ng loob niya sa babae. Sa bawat pagbuka ng bibig ni Camille parang bumabalik ang nakaraan. Yung magkasama pa sila sa Europe. Kaya naman habang tumatagal doon si Camille ay mas nagiging malapit din sila sa isa't isa. Kaya naman mas nangingibabaw ang galit nito si Charisse. Minsan ay nakikita niyang napaka-sweet ni Dave kay Camille at lagi itong tinutulungan kapag nakikita ni Dave na mabigat ang gawain kaya naman
Gagawa ng paraan si Charisse para mawala sa kanyang landas si Camille. Hoy, babaeng may peklat sa mukha. Tapatin mo nga ako. Anong meron sa inyo ni Dave? Nilalandi mo siya, no? Ano? Para mauto siya at mabilog ang ulo? Ano, sumagot ka? Mataray na tanong ni Charisse kay Camille. Noon nga sila sa may pool area dahil naabutan ni Charisse na naglilinis ng pool si Camille. Sa kabilang banda ay napakunat naman ang noon ni Camille. Alam naman niyang una pa lang ay ayaw na sa kanya ni Charisse, kaya naman hindi rin malayo na magduda ito sa closeness nila ngayon ng kanyang Sir Dave. Kung tutuusin naman ay si Dave naman ang laging lumalapit sa kanya. Ma'am Charisse, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mabait lang po siguro si Sir Dave pero wala pong mali siya sa akin yung mga ginagawang pagmamalasakit niya. Mahinahong paliwanag naman ni Camille. Ngunit sa halip na maniwala ay lalong nagalit at nairita si Charisse. Pwede ba? Stop playing safe. Hindi bagay sa'yo. Lalong-lalo na dyan sa pangit na itsura mo. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo ha. Fiancé ako ni Dave at malapit na kaming ikasal. At hindi ko matatanggap kung ang isang katulad mo lamang ang magiging kaagaw ko. Kung ikaw pa siguro si Camille, yung isa sa pinakamayabang negosyante sa Europe, baka pa. Pero dahil isang pipitsuging katulong ka lang naman, matuto kang lumugar. Naiintindihan mo ba? Mariing sabi ni Charisse. Nauunawaan naman niya ni Camille at alam din naman niya kung saan siya ilulugar. Kaya naman tumango na lamang siya at hindi na sumagot pa para matapos na rin ang usapang yon. Ngunit kung inaakala ni Camille na doon na matatapos ang kamalditahan nitong si Charisse, ay doon siya nagkakamali. Nang muling tumalikod na si Camille at umarap ng muli sa may swimming pool upang ituloy ang paglilinis ay bigla naman siyang walang awang itinulak ni Charisse. Napasigaw si Camille at nagpumigla sa tubig. Marunong naman siyang lumangoy, ngunit lalo siyang nagpanik nung maalala niyang nangyari sa kanya noong nahulog ang kanyang sasakyan sa tulay. Bumalik muli sa kanyang alaala. Lalo siyang nagpanik nang marinig niya ang ilang taong tinatawag siyang Camille hanggang sa mawala na siya ng malay sa tubig. Habang si Charisse naman ay tila ba nabigla sa pangyayari at natakot. Sakto naman na dumating rin doon si Dave at nang makita niyang nakalutang na si Camille sa tubig ay kaagad niya itong sinaklolohan. Charisse, anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Dave kay Charisse at saka tumalon sa tubig upang sagipin na si Camille. Nang mahila niya na ang dalaga patungo sa may tabi ng pool ay doon niya na ito itinaas at inihiga sa may semento. Claudia, wake up! Nag-aalalang sabi ni Dave. At dahil guilty si Charisse sa kawalang hiyang ginawa niya ay umalis na siya at iniwan na doon ang dalawa. Sinubukan namang i-CPR ni Dave ang babae dahil umuubo pa naman ito. Nang bigla nang mahawi ang sleeve ng damit ni Camille pababa ay doon siya nagulantang sa kanya nakita. Ang tattoo na letrang C na katulad ng kay Camille. Mas lalo siyang naguluhan nang biglang mahinang umimik si Camille at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Dave at ni Rafael. Sa sandaling yon, ay mabilis nang isinugod ni Dave si Camille sa ospital. Dahil ngayon ay malakas na ang kanyang kutob na si Camille at si Claudia ay iisa. Nang madala niya na sa ospital si Camille ay kaagad na silang inasikaso ng doktor. Naiwan sa labas pansamantala si Dave at pinaubaya na sa mga medical staff si Camille. Alalang-alala si Dave. Mabilis ngayon ang tibok ng puso niya. Malakas ang kanyang kutob. Nabuhay si Camille. Sa isip niya, ay baka kaya nga hindi siya nito kaagad na alala, ay baka may masamang nangyari kay Camille na naging dahilan para mawala ang kanyang alaala. Samantala, matapos ang ilang oras sa paghihintay ni Dave, ay lumabas na rin ang doktor na tumingin kay Camille. Doc, kamusta na hong pasyente? May malay na po ba siya? Ilang segundo namang tumitig sa kanya ang doktor. Sir, may pinagdadaanan po bang matinding trauma ang pasyente? Base kasi sa kanyang CT scan ay may nakita akong damage sa kanyang utak. Paulit-ulit din niyang sinasabi kung anong ginagawa niya sa Pilipinas kayong nasa Europe naman daw siya. Naturukan naman po namin siya ng pampakalma at ngayon ay kalmado naman na siya. Maaari ko ho ba siyang puntahan sa loob? Tanong ni Dave dahil hindi rin naman niya alam kung paano sasagutin ng doktor at gusto muna niyang makausap si Camille. Opo, pwede naman na po. Babalik na lang din po ako mamaya sa next monitoring. Mauna na po ako. Salamat, Doc.
Nang makaalis na nga ang doktor ay huminga muna ng malalim si Dave at inihanda ang sarili at saka tuluyan ang pumasok sa loob ng silid. Doon ay nadatnan niyan si Camille na nakasandal sa may dashboard ng kanyang kama. Nagkatinginan sila. Yung tingin na para bang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Yung tingin na para bang miss na nila ang isa't isa. Ang unang ang nagsalita ay si Dave. Claudia? Pauna niyang sambit. Wala pa rin naman kasing kasiguraduhan kung ito nga si Camille. Sino Claudia? Sagot naman ni Camille. Lumuwag naman ang reaksyon muli ni Dave. Kung ganun, sino ka? Sino ka ba talaga? Muling tanong ni Dave. At sa puntong yon, doon ay nagsalita na si Camille. Dave, naaalala ko na lahat. Naaalala ko na kung sino ako. At kung ano nangyari, ako si Camille Francisco. At hindi isang aksidente ang nangyari sa akin. Pinadya akong patayin ng walang hiya kong asawang si Rafael. Gusto niya akong patayin. Tuluyan na rin umiyak si Camille. Hindi na rin nagduda pa si Dave sa pagkatao ni Camille. Dahil noon pa lang naman niyang makita ang babae ay may iba na siyang pakiramdam dito. Na para bang matagal niya na itong kilala. Camille. Tama ang kutob ko. Buhay ka. Buhay ka, Camille. Naluluhang sabi ni Dave. Tsaka walang ano-ano ay niyakap ang babae. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniwala na patay ka na. At oo, tama nga ako. Kagagawan to lahat ni Rafael. Para makuha niya lahat ng yaman mo. Pero ngayon huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Sabi pa ni Dave. Oo, at yun ang mahalaga. Ang utang na loob ko sa mga madre na kumupkup sa akin. Kaya Dave, tulungan mo ako. Tulungan mo ako muling mapasakin ang kumpanya ko. Para matulungan ko ang mga kanilang kumbento. Tulungan mo ako mabawi ang lahat. Lahat ng mga inagaw ni Rafael. Mariing sabi ni Camille. Desidido na nga siya na muling bumalik at muling mabawi ang kanyang yaman. Kaya naman sumang-ayon naman dito si Dave. Wala naman silang kamalay-malay na nakikinig na pala sa labas si Charisse at ngayon ay alam na rin ang totoo. Kaya naman muli siyang nakaisip ng ikakapahamak ni Camille. Sa kabilang banda, muli namang inayusan ni Dave si Camille. Nang maayusan nito, lumutang naman muli ang dati niyang itsura at bumalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit suggestion ni Dave na ipaplastic surgery si Camille ngunit mariin munang tumanggi ang babae. Ang gusto niyang mangyari ay sa muling pagbabalik niya sa Europe at muling pagharap sa publiko ay ganito pa rin ang kanyang itsura. Tama naman nila ang tunay na nangyari at kawalang niya ang ginawa ni Rafael. Nakausap na rin nila ang dalawang madre at doon ay nalaman na rin nila ang totoo. Ang plano ay titistigo sina Sister Claire at Sister Genesis na silang nakakita kay Camille doon sa may ilog. Nang maayos na ang lahat, nang naiplano na ang lahat, doon ay naganda na nga silang lumipad patungong Europe. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nilusob na kaagad sila ng mga tauhan ni Rafael sa Pilipinas. At kaya ito nalaman ng lalaki ay dahil si Charisse ang nagsumbong dito at sinabi nito lahat kay Rafael ang kanyang narinig mula sa pag-uusap nila ni Dave at ni Camille. Nang makarating na sila sa airport ay doon na sila nasundan ng mga tauhan ni Rafael. Long time no see, my beloved wife, Camille. Nakangising malakas na sabi ni Rafael. Kabababa nga lang nito sa kanyang private plane at naharangan kaagad ang pag-alis sana ni na Dave at Camille. Rafael, your game is over. Tapos na rin na maliligayang araw mo. Magbabayad ka sa mga kahayupang ginawa mo kay Camille. Sagot naman ni Dave. Iniharang pa niya ang kanyang katawan sa harapan ni Camille para protektahan ang babae. Sa kabilang banda ay tumawa naman ng malakas si Rafael. Oh! So naninindigan na pala ang knight and shining armor mo, Camille. How sweet. But don't worry, Dave. Namiss ko lang naman ang asawa ko. At gusto ko lang ulit siyang makasama. I promise, iingatan ko siya this time. Kaya binabawi ko na siya sa'yo. Sagot naman ni Rafael. Sa pagkakataong yan ay lumakad na rin paharap si Camille at umalis pa ng dali sa anino ni Dave. Ayaw niya na ngayong matakot. Gusto niya ng lumaban. Ayaw niya ng masindak.
dahil gusto niya nang pagbayarin si Dave sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya ngayon ay mas magiging matapang si Camille at lalaban na harapin ang lahat at ang dati niyang asawa. Sobrang nakakaawa ka, Rafael. Kalalaki mong tao, hindi ka marunong lumaban ng patas. Sa bagay, kahit naman nung magkasama pa tayo hindi ka naman talaga marunong lumaban ng patas. Sa bagay, kahit naman nung magkasama pa tayo, duwag ka na talaga. Nagtatago ka lang naman sa yaman at pangalan ko dahil ang totoo, hindi mo naman kayang mabuhay ng ikaw lang. Wala ka kung wala ako. Kaya sino nakakaawa ngayon sa ating dalawa? At hanggang ngayon, hindi mo ako masisindak at matatakot. Dahil isang palamuning duwag pa rin ang tingin ko at turing ko sa'yo. Malakas na sabi ni Camille. Isang malaking sampal naman ito kay Rafael bilang isang lalaki. Kahit naaagaw niya na lahat kay Camille, hindi pa rin niya maitatago ang tunay niyang kulay. Matapang ka na nga. Pero para sa akin, nagkukunwari ka lang na matapang. Sige na. Ayoko na ng maraming satsat. Kunin niyo ng babaeng yan at patayin niyo na rin ng Dave na yan. Kasama pa ng dalawang madre na yan. At doon ay inutusan na nga ni Rafael ang kanyang mga tao. Ngunit hakbang pa lang mga ito ay pinalibutan na sila ng mga helicopter at mga kapulisan. Plano na pala ito ni Dave dahil narinig niya ang pag-uusap ni Charisse at Rafael kumakailan lang. Nauna niya nang napadakip si Charisse at ngayon ay magbabayad na si Rafael sa kanyang mga nagawang kawalang hiyaan kay Camille. Pwisit! Walang hiya ka, Camille. Pati ikaw na rin, Dave, magbabayad kayo. Anas ni Rafael. Susubukan pa sana niyang tumakas at makipagpalitan ng putok ng baril nang biglang matamaan na siya ng bala sa kanyang dibdib dahilan para mapabagsak siya. Naialis na rin ng mga pulis doon sina Camille kasama ang dalawang madre at saka sumunod na rin si Dave nang masigurong wala na nga si Rafael. On arrival si Rafael habang si Charisse naman ay nakakulong na at pinagbayaran na ang kanyang mga kasalanan. Nang matapos ang mga eksenang yon ay muli nang nakabalik ng matiwasay si Camille sa Europe. At doon ay muli nang naibalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga pag-aari na minsan nang inagaw sa kanya ni Rafael. Dave, maraming salamat sa mga naging tulong mo ha. Utang ko sa iyong buhay ko. Siguro, talagang nakatadhana itong lahat na mangyari. At nakatadhana na muli nating matagpuan ng isa't isa. Malamping na wika ni Camille. Nakabalik nang muli sila noon sa Pilipinas. Yan ang namiss ko sa'yo, yung pagiging positibo mo at mga words of wisdom mo. Kaya nga nung una pa lang kitang makita, alam ko at ramdam ko na nakilala kita. Alam ko at nararamdaman ko agad yung presensya mo. At Camille, lahat ng sinabi ko sa'yo, lahat ng marinig mo sa kwento ko, yung pinakita akong damdamin, totoo yun. Mahal na mahal kita. It's so funny na dati-rati mga babae ko lang yung mabilis na nai-inlove sa akin pero ngayon ako na. Ilang araw lang yun ha. Pero naging interesado na ako sa'yo. And I thank God na muli tayo nagtagpo. Seryoso ako sa'yo. Ano man ang maging itsura mo. Buong pusong pagtatapat naman ni Dave kay Camille. Bahagya naman na pangiti si Camille dahil sa totoo lang ay may nararamdaman na rin siya kay Dave. Napamahal na rin siya sa binata dahil sa naging kabutihan nito sa kanya at pagpaprotekta. Oo, tandang-tanda ka pa yan. At hindi ko yan makakalimutan. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. At kinalimutan. Iyong pagmamahal mo sa akin ang naging daan para matagpuan muli natin ang isa't isa. At oo, mahal din kita, Dave. Mahal din kita. Sagot naman ni Camille. At sa puntong yon ay marahan ng hinawi ni Dave ang buhok sa harapan na nakaharang sa mukha ni Camille. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito at tinitigan ang buong mukha ng babae. At doon ay unti-unting inilapit ni Dave ang kanyang mukha kay Camille at tuluyan ng hinalikan ng mga labi ng babae. Walang naging pagtutol o pagpupumiglas mula kay Camille dahil ito rin naman ang gustong mangyari nito. Ang madamang tamis at lagkit ng halik ng binatang hanggang sa tuluyan na ngang may mangyari sa kanilang dalawa at tuluyan ng maangkin ng katawan ng bawat isa. Ng mga sumunod na araw ay naging maayos na ang lahat. Siyempre, hindi makakalimutan ni Camille ang mga taong tumulong sa kanya noong mga panahong halos mawala na siya ng buhay at hininga. Muli siyang bumalik sa kumbento kasama si Dave.
Nang matanawa naman niya sina Sister Claire at Sister Genesis, ay kaagad na tumayo ang mga ito sa kanilang kinaupuan at sabik na sinalubong si Camille at Dave. Claudia! Si Claudia! Bumalik si Claudia! Tuwang-tuwang sambit ni Sister Claire. Nagsilabasan naman ang mga bata at masaya rin nilang sinalubong sina Camille at Dave. Yay! Nandiyan na ulit si Ate Claudia! Masaya namang sambit ng mga bata. Na makalapit na sina Camille at Dave ay kaagad silang sinalubong ni na Sister Claire at Sister Genesis. Claudia! Sambit ni Sister Claire. Tinapik naman siya kaagad ni Sister Genesis. Anong Claudia? Siya na si Miss Camille. Ang kanyang tunay na pagkatao. Sabi naman ni Sister Genesis. Napakamot naman ng noo si Sister Claire nang malalang hindi na nga pala ito si Claudia. Ay, pasensya na po Miss Camille. Nasanay lang ako na Claudia ang tawag ko sa inyo. Paghingi niya pa ng paumanin kay Camille. Mahina namang tumawa si Camille. Nako, kahit na ano pa pong itawag ninyo sa akin ay okay lang. Wala akong kaso, sa akin yon. At kahit naman po bumalik ako sa dati at bumalik na lahat ng mga alaala ko, hindi pa rin po magbabago yung mga naging samahan natin. Hindi na po maaalis sa aking alaala ang mga mabubuting nagawa ninyo at mga naitulong ninyo sa akin. Sabi naman ni Camille na ngayon ay nagiging emosyonal na rin. Maraming salamat ha, Miss Camille. Tunay nga ang sabi nila na kahit ubod ka ng yaman ay napakabuti pa rin ang iyong puso. Masayang-masaya kami nitong si Sister Genesis na dahil sa wakas ay bumalik na rin ang mga alaala mo. At higit sa lahat, masaya kami dahil nakamit mo na rin ang hustisya na pinaka-aasam-asam mo. Lagi ka naming ipinagdarasal, Camille, at miss na miss ka na namin dito. Mangiyak-ngiyak na sabi naman ni Sister Claire. Muli namang niyakap ni Camille ang dalawa dahil pamilya na ang turing niya sa mga ito. Iniabot na rin niya ang napakaraming pasalubong niya para sa kanilang lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga bata maging sina Sister Claire at Sister Genesis. Sa kabilang banda, napatingin naman ng mga madre kay Dave at doon ay nagpasalamat din sa binata. Sir Dave, syempre po, hindi ho makakamit nitong si Claudia. Nitong si Miss Camille. Ang hustisya kung hindi rin po dahil sa inyo. Kung wala ho kayo, ay baka nasaktan na naman ng lalaking yun itong si Miss Camille kaya ipinagpapasalamat po namin ang buhay ninyo. Maraming salamat po Sir Dave. Pagpapasalamat naman ni Sister Genesis. Napangiti naman si Dave dahil sa sinabing iyon ni Sister Genesis. Wala akong anuman yun, sister. Simula nang makilala ko itong si Camille doon pa lang sa Europe, alam ko ang responsibilidad ko siya. Nagsisisi nga ako noon dahil kung hindi niya siguro ako pinababaan ng sasakyan, aba sana hoy hindi ito nangyari sa kanya. Pero katulad nga po ng laging sinasabi ni Camille, ang lahat ng nangyayari ay nakaadya na talagang mangyari at walang sino man ang makakapigil o makakapagpabago nun. Ayos lang din naman na nangyari yun dahil kung hindi yun nangyari, ay baka kung ano pang nagawang kasamaan ni Rafael dito kay Camille. At kung nangyari yun, ay baka hindi ko pa mapatawad ang sarili ko. Paliwanag naman ni Dave. Ikinatuwa naman iyon ng dalawang madre dahil doon nila napagtanto na talagang tunay ngang makapangyarihan ang pag-ibig at doon na rin nila nasabi na nasa tamang tao nga itong si Camille at nahanap na ang kanyang tunay na pagmamahal. Bago pa man nga makalimutan ni na Camille ay inilabas na nila ang tunay na sorpresa nila kina Sister Claire at Sister Genesis. Dahil nabawi na ni Camille ang titulo sa pinagkakautangan ng kumbento. At hindi lang yon, nabili na rin nila ang malawak na lupa na nasa paligid nito at ito ay magiging pagmamay-ari na ng magkapatid na madre. Totoo ba to? Sa amin na ba talaga to? Tapos itong lupa sa amin talaga lahat ng to? Hindi naman makapaniwalang sabi ni Sister Genesis habang nakatuon ang atensyon doon sa hawak niyang titulo. Maluha-luha rin iyong binasa ni Camille. Binasa niya iyon sa harap ni Sister Claire. Abot-abot talagang pasasalamat nila kay Camille. Opo, sa inyo na po yan. Iyan po kaagad ang inasikaso ko nang mabawi ko pong muli ang yaman ko. Naisip ko rin na bilhin na rin ang lupang yan para extension po ng kumbento. Di ba po yan po yung pangarap ninyo para sa lahat? Yung magmistulang isang malaking palasyo sa loob ng isang paraiso ang tema ng kumbento para na rin maramdaman ng mga bata na ito ang kanilang comfort place. Ipaparenovate po natin yan, Sister Claire, Sister Genesis. Ako po ang bahala. Ako na pong bahalang tumupad ng mga pangarap ninyo para sa mga bata.
Papag-aralin ko rin po sila para mas maging magandang kinabukasan ng mga bata. In short, ako nang bahala sa future nila. Para na rin hindi sila aasa pa kung may gusto pa mang umampon sa kanila o wala na. Ako pong bahala sa kanilang lahat. Maging sa inyo, Sister Claire, Sister Genesis. Ako na pong bahala sa inyo. Wika naman ni Camille. Hindi na rin nakasagot pa ang dalawang madre sa sinabi ni Camille pero wala na talagang mapagsidla ng kanilang galak dahil sa ipinakitang malasakit at kabutihan nitong si Camille sa kanila. Na kahit bumalik na ang lahat, ay hindi pa rin sila nito kinalimutan at pinabayaan. Kaya naman sabay nilang niyakap ng dalawang madre ang dalaga ng mahigpit na mahigpit. O siya, tara na po sa loob. At marami pa po akong dinalang mga pagkain para sa lahat. Magpapakabusog po tayo ngayon. Masayang sabi naman ni Camille at tuluyan na nga rin silang pumasok sa loob ng kumbento. Habang minamasdan ni Camille ang bawat isa na lapis ang galak, ay doble at triple naman ang balik nito sa kanyang kaligayahan. Sobrang saya niya ngayon at wala na nga siyang mahihiling pa. Makalipas sa mga araw, nagsimula na nga ang renovation sa may kumbento at unti-unti na rin nagkatotoo ang pangarap ni na Sister Claire at Sister Genesis, lalo na ng mga bata. Habang sina Camille at Dave naman ay nagpatuloy sa pag-aasikaso na muling maibalik sa dati ang kumpanya ni Camille na napabayaan na ni Rafael noon. Binabalak na ng dalawa na magpakasal ngunit bago mangyari yon ay may isang bagay munang hiniling si Camille kay Dave. Dave, I want a surgery. Gusto ko nang ibalik ang dati kong itsura. Tapos na ako sa masalimuot na nangyari sa akin na naging dahilan ng peklat na to. Gusto ko na magsimula ng tuluyan at panibago. Kasama ka. Hiling ni Camille. Bagya naman napangiti si Dave sa desisyong iyon ni Camille. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay kaagad na isinagawang operasyon. Ilang buwan din ang lumipas sa makarecover na nga si Camille. Ngayon ay nasa harapan na siya ng salamin at doon ay marahan niya nang inaalis ang benda sa kanyang mukha sa tulong ni Dave. Hindi naman maipaliwanag ni Camille ang kanyang nararamdaman na halong kaba at kasabikan. At nang tuluyan na nga maalis ang benda, ay doon na muling nasilayan ang dating ganda ni Camille. Marahan niya nang iminulat ang kanyang mga mata at doon ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Bumalik na ako. Bumalik na ako, Dave. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Camille habang marahang hinahaplos ang kanyang mukha. Naging matagumpay ang operasyon at tuluyan na ngang nawala ang naiwang peklat at sugat ng mapait na kahapon. Welcome back, Camille. Ngayong tapos na ang lahat ng mga masasamang nangyari sa'yo. Sisiguraduhin ko na wala nang sino man ang makakapanakit pa sa'yo. Nandito na ako at hindi ko nahahayaan pa na masaktan ka ulit. You don't deserve to be hurt because you're a good person. You're a good woman. You deserve all the happiness in the world. And I will give it to you. Thank you, Dave. Thank you for your love. Thank you. At matapos noon ay nasikaso na nga rin nila ang preparation para sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Pinawalang bisa na rin ni Camille ang kasal nila ni Rafael. Imbitado lahat ng mga naging malapit sa buhay ni na Camille at Dave, kabilang ang mga naging pamilya ni Camille sa kumbento. Ang mga bata at sina Sister Claire at Sister Genesis. Pagkakasal ay doon na rin nalaman ng dalawa na nagdadalang taon na rin pala si Camille sa kanilang kauna-unahang supling ni Dave. Makalipas ang ilang buwan ay sinilang na nga ni Camille ang unang supling nila ni Dave na isang malusog na baby boy at pinangalanan nilang Baby JD. Kinuha sa pangalang Jean, Camille at Dave. Kamukhang kamukha mo siya, Dave. Nasasabik na sabi ni Camille. Medyo mahina pa nga ito dahil sa cesarean section na isinagawa sa kanya, habang si Dave naman ay sabik nang mahawakan at makarga ang kanyang uniko iho na tama nga si Camille. Xerox copy talaga ni Baby JD ang kanyang amang si Dave. Oo nga, walang dudang ako talagang ama ni Baby JD, sagot naman ni Dave. Bahagya namang tumayo si Dave tsaka hinalikan sa noo si Camille. Thank you sa lakas ng loob. Sobrang proud ako sa'yo. Dahil isang ganap na nanay ka na. Isang ganap na nanay na ng aking uniko iho. Maluha-luhang sabi pa ni Dave. Tanging ngiti lang din ang isinukli ni Camille tsaka sumambit din ng thank you and I love you. Matapos ang pinagdaanan at mga naiwang alaala ng nakaraan, malungkot man o masaya,
tunay na love will always find a way. Kung hindi ka laan para sa isang tao, gagawa talagang kapalaran na hindi kayo magkatuluyan. At kung may tao mang ipinadala si Cupido para sa'yo, siya na rin ang gagawa ng paraan para matagpuan ninyo ang isa't isa at hindi na magkakahiwalay pa. Sa kabilang banday, dahil excited na maging magulang sina Camille at Dave, at walang araw na hindi nila kasakasama si Baby, mas gusto na nga rin ni Camille na maging hands-on kay Baby JD, kaya naman ipinaubaya na muna niya sa kanyang mga board of directors ang kumpanya. Sina Sister Claire, Sister Genesis na ang nagsilbing mga magulang ni Camille, kaya naman sila na rin ang nagsilbing mga lola ni Baby JD. Tuwang-tuwa naman ang dalawang madre. Napakagwapo naman ang batang ito, Miss Camille. Walang duda, mukha siyang isang prinsipe. Giliw na sabi ni na Sister Claire at Sister Genesis, habang karga-karga ang bata. Oo nga, Miss Camille, hindi nakakasawang titigan, napakatangos pa ng ilong. Dagdag naman ni Sister Genesis. Oo nga po ang daya wala man lang nakuha sa akin. Pabiro namang sabi ni Camille. Sina Sister Claire at Sister Genesis na rin ang nag-alaga kay Camille habang nagpapagaling ito ng kanyang opera. Kung noong nasa Europa pa si Camille, ang pakiramdam niya ay mag-isa lamang siya kahit asawa niya na si Rafael. Ngayon ay labis at nag-uumapaw ang galak ni Camille na masasabi niyang sa wakas ay kompleto na rin siya. Nang dumating ang hindi inaasahang tao na ngayon ay maituturing niya ng kanyang tunay na pamilya. Wala na nga mahihiling pa ngayon na mag-asawa dahil sa wakas ay natapos na rin ang unos na kanilang pinagdaanan. Alam nila na hindi pa rito natatapos ang kanilang mga pagsubok. Ngunit ang sisiguraduhin nila ay sabay nila itong haharapin at hindi na nila iiwan pa ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!